So mga tol, bukod po sa malaking laban sa New York bukas sa pagitan ni Ryan Garcia versus Rolly Romero, Devin Haney versus Jose Ramirez at Teofimo Lopez versus Arnold Barboza Jr., may mapapalaban nga din pong Pinoy bukas sa bansang Japan. Yan po ay si Esnet Domingo. Haharapin po niya ang Japanese fighter na si Yukiya Imura. Paglalabanan po nila dyan ng OPBA flyweight title ng Hapon. Magsisilbi nga pong rematch ang laban na yan mga tol. Matatandaan na tinalo na po ni Esnet Domingo itong si Yukiya taong 2022. Dinispatcha na po ng Pinoy ang Hapon sa round 6. Dalawang beses nga pong pinabagsak ng Pinoy itong Hapon at tinapos sa round 6. At dahil may titulong hawak ngayon ang Hapon, kaya naikasap po ang rematch na yan. Gusto yatang bumawi ng Hapon sa Pinoy, kaya suportahan po natin ang laban ni Esnet Domingo bukas. Sa kabilang banda naman mga tol, matatandaan na ibinalita po natin noong mga nakaraang araw na pinag-uusapan ng sauna ni Chris Eubank Jr. bago ang laban dito kay Conor Benn. Kinukumpara nga po ng mga fans ang kaparehong nangyari kay former 3 Division World Champion Janrell Casimero sa Inglaterra, kung saan nagsauna din po si Casimero at hindi pinayagan na makalaban dito kay Paul Butler. Nabaklasan pa ng titulo si Casimero ang WBO Bantamweight title, habang si Chris Eubank Jr. mga tol pinayagan na makalaban itong si Conor Benn kahit nalantaran na itong nakita nagbabawas ng timbang gamit ang hot suit. So nagbigay nga po ng opinion ang ating batikang sports analyst dito sa Pinas na si Attorney Ed Tolentino. Sa YouTube channel nga po ni Attorney Ed Tolentino, ang Boxer Short with Attorney Ed Tolentino. Dismayado nga po ang sports analyst natin sa BBOFC na siyang nagpapataw ng mga bawal sa boxing sa England. Wika po ni Attorney Ed Tolentino mga tol, bulag-bulagan daw itong BBOFC. Parang lumalabas, nagbulag-bulagan sila doon sa mga videos na una nang ipinost ni Chris Eubank Jr. Pero pagdating daw kay Casimero, napakahigpit daw ng BBOFC, habang kay Chris Eubank Jr. Nagbubulag-bulagan daw ito. Ang talas nga daw ng mga mata ng BBOFC, nakita nila na nagsasauna si Casimero. Pero kay Chris Eubank Jr., nagpost daw sa social media na nagsasauna pero hindi daw nakita ng BBOFC. Imposible nga daw na hindi makita ng BBOFC yan dahil kumalat daw yun sa social media. Noong matapos nga daw ang laban ni Chris Eubank Jr., doon pa lang daw mag-iimbestiga itong BBOFC. Pero tingnan na lang daw natin mga tol ang hakbang na gagawin ng BBOFC kung may action silang gagawin dito kay Chris Eubank Jr. Pagdating nga daw kay Casimero mga tol, parang planado daw ang nangyari. Kaya daw hindi pinalaban si Casimero dito kay Paul Butler dahil taga-England daw itong si Paul Butler. Once daw kasi na hindi matuloy ang laban, mababaklasan daw si Casimero ng WBO at mapupunta dito kay Paul Butler. Kaya ganyan daw ang nangyari. Ang nakinabang daw dyan ay walang iba kundi si Paul Butler na kababayan nila. Minalas nga daw itong si Casimero dahil kung matatandaan, yung unang laban daw dapat ni Casimero kay Paul Butler gagawin daw sa Dubai. Subalit hindi natuloy dahil nagkasakit si Casimero ng gastritis. Pinagbigyan si Casimero na ma-reschedule ang laban. Subalit yun nga mga tol, doon daw ginanap sa England kung saan napakahigpit sa boxing. Kaya ang nangyari mga tol, nahuli daw si Casimero na nagsauna at hindi natuloy ang laban dito kay Paul Butler. Unfair nga daw itong ginawa ng BBOFC mga tol. Imbis na pagmultahin lang daw si Casimero para matuloy ang laban kay Paul Butler, hindi daw tinuloy. Kaya nabaklasan ng titulo si Casimero at pabor daw yan sa kababayan nilang si Paul Butler. Imbis na si Casimero daw dapat ang nakalaban ni Inoue, ang nangyari, si Paul Butler tuloy ang lumaban dito kay Inoue dahil na kay Paul Butler ang WBO belt.